Bago po tayo magluto, mag-grocery muna tayo. Sabi nyo, bakit sa grocery? Ba't hindi tayo sa palengke para mas mura? Actually, parang pareho lang. Or minsan mas mahal pa nga. Kasi pupunta pa kayo sa palengke, hiwalay pa yung lakad nyo sa grocery, hiwalay pa yung lakad nyo sa palengke. Pwede naman sabay-sabay na lang sa grocery. Isa pa sa grocery, naka-ref o kaya nasa freezer. Tapos sa palengke, naka-expose sa langaw, mali-mali yung temperature nila. Kaya pag tinanghali kayo, ang dami ng bakterya nun. At saka pag minsan, pag bibili kayo mga giniling na mga meat, hinahaluan nila ng kung ano-ano. Minsan na puro taba So bahala na ho kayo, malalaki na kayo Kayo na ho bahala mag-decide kung saan. Tipid na oras, tipid pa pamasahe. Sa spaghetti sauce, pwede kayong gumamit ng beef, ng pork, o kaya ng chicken. Pagiling nyo lang. Sa mantika, iwas lang ho tayo sa canola, sa sunflower, sa peanut oil, mga hindi nakasulat na kung anong klaseng oil, kasi ho, pambara ho ng puso yan at inflammatory. Gumamit po kayo ng healthy na oil katulad ng avocado oil or palm oil. Minsan nakakainis, dami-daming information, sasabihin nila peanut butter masama, after 1 year, okay naman daw, tapos margarine masama, next year, ay mabuti daw. Parang hilong-hilo tayo sa dami ng information. So, i-update nyo lang nalalaman nyo at saka depende din ho kung sino yung nagsasabi ng information, kung ano masama o mabuti. Kasi minsan hindi naman sila talaga professional, nagsasabi lang ng kung ano-ano. Kaya mas mabuti o pipiliin nyo din kung sino yung mga nagbibigay ng information. Naintindihan ko naman, pag commercial, syempre kung ano lang yung pinakamura, syempre limited din yung budget. Pero kung para ho sa bahay, syempre po yung the best at pinaka-safe ang gagamitin natin. Okay, game na. Magluto na tayo sa chopping board. So, pwede kayong gumamit ng chopping board basta siguraduhin yung sanitized ang gagamitin nyo. So, pagkatapos nyo hugasan yan, kailangan tuyong-tuyo bago nyo gamitin o kaya ipadaan nyo lang sa apoy sandali. Ang ginagawa ko, itong paper towel, ilagay ko dyan yung bawang, babalutin ko siya. Kasi para pagpukpok ko, hindi tatalsik yung mga sabaw ng bawang sa damit ko o sa paligid ng kusina. Yan. Tapos hiwa-hiwalay nyo lang, tapos kunin nyo lang kung ano yung gagamitin ninyo. Tapos babalik nyo ulit dun sa paper towel. Iniikot doble kasi minsan, pag isang beses nang iniikot, napupunit. Okay? So, ito yung paborito kong bato. Talagang pag binuksan siya, flat na siya lahat. Ordinaryong bato lang yan, basta importante, malinis at napakuluan. Tanggalin nyo lang yung balat ng bawang at i-chop nyo pa kung gusto niyo. Ito naman yung sibuyas, nasa sa inyo na kung gaano kalaki gusto nyong gamitin. Kung nagtitipid kayo, damihan nyo na lang yung sibuyas kasi masarap naman yan, matamis naman yan. Ganon din ang style ko sa paper towel ulit kasi tipid yan tipid yan sa paghugas, paggamit ng tubig, ng sabon, babalawan nyo pa. Yan, pagka-slice nyo dyan, diretso na sa kawali. Tapos tapon na, edi wala kayong hinugasan, tipid lang, kutsilyo lang hugasan nyo. Ito na uso ngayon, ceramic pan, kasi ngayon teflon daw ay masama. Marami huyang sa YouTube, panoorin nyo yung mga teflon, nakakahinaya kasi ang mahal Tapos hindi na namin magamit ngayon dahil sa may humahalo daw na chemical. Mas talo na yung mga teflon na nabakbak na. Naku, huwag niya nang gamitin yan. Nakakain nyo na huya. Dumidikit na yan sa pituka natin. Over medium fire lang lalagyan ko siya ng avocado oil. Tapos yung bawang, kita nyo, nagamit ko yung paper towel. So yan, tapon na yan. Gusto nyo gamitin ulit sa sibuyas, pwede din. So, isatay lang natin yung bawang. Huwag nyo pa-brownin kasi pag nilagay natin yung sibuyas at saka yung meat, mangingitim siya papait. So, tuloy lang pag-saute. Tapos, pag translucent na siya, ilalagay na natin yung ating meat. Kalahating kilo lang yung lulutuin ko ngayon. Pure ground beef. Para sa mga nagtitipid, pwede ding pork. Or gusto nyo halo din, pwede din. Minsan gawa ko na chicken at saka turkey.
Masarap din, halos hindi naman din nila napansin, healthy pa. Tuloy-tuloy lang po yung luto, lalagyan ho natin ng extra garlic powder, gusto nyo ding lagyan ng onion powder. Mas sana na yung mga commercial, hindi sila gumagamit ang totoong bawang sibuyas para makaiwas ng panis. Puro powder lang ginagamit nila. Ilagyan ko din ng black pepper. Nasa sa inyo na ho yan, mga salt, pepper, to taste na lang po. Okay lang matabang, mabilis naman tagdagan. Another kakaiba, nagdagdag ako ng curry powder. Mga 1 teaspoon lang naman. No, ang curry powder ho, iba-iba lasa yan, depende kung sino gumawa. Mixture of iba-ibang spices po yan. So, pampalasa din ho yan. Try nyo, ang sarap. Oregano at thyme, pwede din kayong maglagay. Yung po paglagay ng mga spices, depende na ho yan sa nagluluto. Minsan maaga nila nilalagay, minsan luto na bago na nilalagay. Ako ho mid, nasa gitna para mas pasok yung lasa sa loob mismo ng meat. So yan ho, nagdagdag ho ako ng honey, pampatamis, hindi po asukal. Mas healthy ho yan. Approximately mga 2 tablespoon total. Kasi nagdagdag pa ako ng another tablespoon. Habang hinihintay natin magluto, tuturo ako kayong magbukas ng bote. Masana kung nag-iisa kayo sa bahay at sa buhay, ito ho, hindi nyo kailangan ng lalakwe para magbukas ng bote. Kutsara lang ang katapat. Itulak nyo sa pagitan ng takip at saka ng bote. Tapos may maririnig kayong pak, parang may pumutok, yung parang nawala yung vacuum seal. So, ang bilis nyo nang mabubuksan. Pag manuyo-nuyo na yung ating meat, yung ating pasta sauce, nilagyan ko siya ng mga 2 to 3 tablespoon ng butter. Pwedeng salted, pwedeng unsalted. Tapos, eto na, hinihintay nyo. Nilagyan ko siya ng coffee creamer. Pwede ba yan? Coffee creamer? Pwede. Pampalinamnam, imbis na gatas. Pag gatas ang nilagay nyo, actually pwede namang gatas. Kaya lang mabilis mapapanis at saka lalabnaw. Kasi liquid siya, hindi katulad nito, powder. Ang sarap! Mga 2 tablespoon maximum, huwag nyo naman sobrahan kasi kalahating kilo lang naman to ng meat. Kaya baka sabihin nyo, mas maralag ako 1/2 cup at mas masarap hindi. 2 tablespoon lang. Halo-halo ng konti, tapos lagyan na natin yung sauce, yung isang garapon ang nilagay ko kasi ayoko naman magtira dahil sa aanhin naman namin yun, bubulok lang. So ilagay nyo na lahat, total mauubos din naman yan dahil sa sobrang sarap. Itong favorite kong sauce, tomato and basil lang siya kasi minsan may mga halo na tomato and cheese, tomato at kung ano-ano pa, pero yung basic lang, tomato at basil, okay na sa amin. Nilagyan ko rin ng konting asin. Itong asin na to ay tawag Celtic salt. Mas marami daw mineral yan at mas healthy, parang Himalayan salt. So kahit anong salt, pwede naman. Maarte lang ako. Tapos pag kumulo na siya, mga 5 minutes, kasi yung sauce luto na naman, yung pinaka tomato and basil, luto na naman yan eh. Gusto ko lang maluto siya ng konti. Tapos patayin nyo na at itabi na, magluto na tayo ng pasta. Sasabihin na iba, pati ba naman yung pasta, ituturo mo sa amin, alam na namin yan. Kasi may technique akong kakaiba. Kasi kinalakan ko nung bata ako, may asin at saka oil. Ako hindi ko na nilalagyan nun. Kasi yung sauce, mayroon na naman ng asin at saka oil. So okay na yun. Ang dami po klaseng pasta. Siyempre, yung common, yung spaghetti, pero pag nag-grocery kayo, tignan nyo, nakakatuwa yung mga shape. Kasi mas maraming nakakain yung mga bata pag nakikita nila, nakakatuwa yung kinakain nila. Kahit sabi ng direksyon na mga 12 minutes, minsan depende ho kasi yan sa lakas ng apoy. Kanya-kanyang check po tayo. So kung sabi 12 minutes, 10 minutes, chinecheck ko na kung al dente na siya o pwede nyo din kagatin. So pag matagal na kayo nagluluto ng pasta, matatansya na po nyo yan kung al dente na or bago pa siya mag al dente. Yan po, almost luto na. Kumbaga mga 11 minutes lang yan no? O mahigit konti. Medyo firm pa ho siya. Tinatanggal ko na ho sa tubig. Hindi ko ho siya nire-rinse sa running water kasi madumi po yung tubig ng gripo. Ganyan lang ho yung style ko para matiktik yung mga excess water. Matagal pa yan masira.
Kasi kahit naka-refrigerator yan, after mga 3-4 days, syempre, namamanis-manis din yan kasi hindi natin chinecheck yung temperature ng refrigerator natin. Another info lang po, ang tamang temperature ng refrigerator ay 4 to 6 degrees Celsius. Papansin nyo, mas matagal masira ang pagkain. Kasi pag bagong grocery kayo at puno yung refrigerator nyo, umiinit po yung temperature niya. Kaya kahit iset nyo siya ng 4 degrees Celsius, sa dami ng nilagay nyo, umiinit siya, nagiging 8 to 10 to 12 degrees Celsius. So, mabilis din mapapanis yung pagkain sa loob. So, tandaan nyo po, 4 to 6 degrees Celsius sa refrigerator at sa freezer naman ay negative 18 degrees para buo po yung ice cream nyo. Pasensya na po, information overload na po tayo. Pasensya na kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nalalaman ko para food safe po tayo. Basta na yung mga seniors at mga bata, mabilis masira ang tiyan. So try nyo po itong recipe na to at napakasarap kaya gumawa ako ng video. Marami pong salamat. Till next time, God bless po.